Noong araw na yon, lahat ng cellphone ng tao ay nainstala ng isang API na tinatawag na pagsubok ng Zodiac. Pagsubok ng Zodiac. Ang Zodiac na may pinakamaraming boto. Pagsubok ng Zodiac. Kailan ko ba na-install ang software na ito? Mayroon din ako. Anong uri ng virus software ito? Hindi pa matanggal. Ang Zodiac na may pinakamataas na boto ay mamamatay. Sa isang iglap, ang horoscope judgment ang nangunguna sa lahat ng platform sa trending list. Ako ang developer nitong app na ito. 51 tao ang nagparehistro. Matagal nang bumagsak ang server. Pero bakit kaya ito nakakagalaw pa rin ng maayos? Hindi ko alam kung bakit. Boss. Pero may alam ako sa isang bagay. Sobrang laki ng kinita natin. Pero, isa lang tayong simpleng laro. Kahit na gumamit tayo ng kaunting marketing at viral bundling, saka lang aabot ng 100,000 downloads. Bahala na, 50 na gumagamit. Lahat ng uri ng datos ay nandyan. Sa katapusan ng taon, maghihintay na lang tayong bumili ng bahay at sasakyan. Haha. Hoy, Ginoong Chen. Gusto mong mamuhunan ng 5 milyon? 5 milyon. Ano ang sinabi ko? Agad na kumilos. Ilabas agad ang unang tema ng laro. Boss. Unang tema ng laro. Ito ay inilabas ng kusa. Ano ang ibig sabihin ng inilabas ng kusa? Lelal, nag-activate ang software na ito. Pumili ng pinakakinainisan mong zodiac sign. Siyempre, piliin ang Virgo. Sila ang pinakamaarte. Yung may pagkamahilig sa kalinisan at pa-cute pa. Siguradong libra yan. Di kaya ang pinakamaruming lalaki ay Sagittarius. Bakit naman masasabi mong marumi ang Sagittarius? Kami ay basta-basta lang, mahilig magpakalaya at magmahal. Boss, nakapagbenta na tayo sa lahat ng trending. Ay, 200 milyon. Sige, Ginoong Wang. Ihahanda ko na ang plano ng pakikipagtulungan. Kita-kits bukas. 200 milyon. Umangat tayo sa pagkakataong ito. Pero boss, mukhang wala na tayong kontrol dito. Ay, isang maliit na bug lang yan. Ikaw ay... Jai, bilisan mo ang pag-aayos ng plano ng pakikipagtulungan. Kailangan kong dumalo sa isang reunion ng mga kaklase mamaya. Ito. Sa wakas, makakapagmalaki na ako. Ay, kapatid, mayroon ka rin bang na-download na yon sa cellphone mo? Paghuhusga ng Zodiac. Siyempre, sa ngayon, ang API na ito ay kilalang kilala na. Sinasabi ko sa inyo, may ganitong mga resources. Talaga. Sa tingin ko, galing na naman ito sa kumpanya ng maliit kong bayaw. Narinig ko na kumikita siya ng milyon bawat taon. Malaki talaga ang kumpanya, ang galing. Siyempre. Tanging malalaking kumpanya lang ang makakagawa ng ganitong malalaking proyekto. Hoy, hindi ba si Kim na nag-fail ng 7 beses sa negosyo, 7 beses? Bakit ngayon, sa reunion, pumunta ka pa? Pasensya na, hindi na magkakaroon pa ng ikawalo. Ako na ang bahala sa bayad ngayon. Ano? Sa wakas na isip mo na. Handa ka nang maging gwardiya sa pabrika, tulad ng tatay mo. Yung API na pinag-usapan nyo tungkol sa Zodiac Judgment. Ako ang gumawa niyan. Hahaha. Bakit yung ibang tao, kapag nabigo sa negosyo, nalulugi? Ikaw, kapag nabigo sa negosyo, naubos pa ang utak mo. Ikaw lang ang makakagawa ng ganito. Qin Yihang, bumukas ka ng isang API at sinasabi mong ikaw ang nag-develop nito. Sasabihin ko rin na ako ang nag-develop ng TikTok. Paano mo mapapatunayan na ikaw ang nag-develop ng Zodiac Judgment, Pangulo? Naalala ko, ikaw ay Virgo. Nga. Ang unang salita sa aking design plan ay Virgo. Ang unang letra sa aking design plan ay Virgo. Anong nangyari sa'yo, Pangulo? Pangulo ng klase. Pangulo ng klase. Hahaha. Nabigla ka, ano? Nabigla ka, di ba? Paano ang pag-arte ko? Walang puwang sa Oscar ngayong taon. Di ko na pinapanood. Tignan nyo, tignan nyo. Akala niya totoo.
Hindi mo ba talaga akalain na isang maliit na malambot na itlog lang ang makakapagpatay sa tao? Napakabata mo talaga. CJ, maghintay kayo. Patunayan ko sa inyo. Hindi rin. Bayaran mo na, hindi ba't kailangan mong magbayad? Tanga, hahaha. Dumating na ang delivery. Nakahanda na ang pagkain. Pagbalik mo, sisigaw ka na para kumain. Akala pa nga ng iba, meron kang anak na lalaki. Hindi ka pa ba pumunta sa reunion ng mga kaklase? Hindi pa nga ako nakagawa. Ay, ganyan ka nakalat tapos sasama ka pa sa reunion. Hindi mo man lang iniisip kung gaano kakalaki o kaliit. Yung mga nag-enjoy sa reunion, yun ang tunay na magkakaklase. Ikaw, palagi kang ganito. Mga kondisyon na hindi maalisan ng laman. Pati renta sa bahay, siya ang nagbabayad. Tingnan mo. Pumunta lang para magpakitang gilas. Ay naku, si Aomai, huwag ka nang magsalita. Si Ihang, mahirap din ang buhay niya. Mabuti rin siya sa akin. Saan siya naging mabuti? Bumabalik siya tuwing ganitong oras. Walang pera, walang oras, walang panahon. 10 beses na akong nagsimula ng negosyo, lahat nag-fail. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa tadhana. Kung magpapakasal ako sa ganitong lalaki, tiyak na maghihintay ako hanggang sa pagtanda. Sabi mo, tapos na ba? Tingnan mo nga. Nababahala na ako. Ganyan talaga ang mga lalaki. Kapag nasabi na nila ang totoo, nagagalit pa sila sa'yo. Hindi pwedeng maging ganitong lalaki si Shanshan. Wala akong pera. Yung Constellation Judgment na in-develop ko ay sobrang sikat na ngayon. May 5 bilyong downloads na. Bukas, makikipag-usap ako tungkol sa isang proyekto na may 200 milyon na pondo. Kung ano man ang gusto ni Shanshan, ibibigay ko sa kanya. Yung lalaki na amoy basura, palaging nanghuhula lang. Hindi ako nanghuhula. Aga akong gumigising gabi-gabi, para kay Shanshan. At ano ang nangyari, anong resulta? Gumigising ako ng maaga at natutulog ng huli, para kay Shanshan. Pero ano naman ang nangyari? Marunong ka bang makipag-usap? Kung hindi, huwag ka nang magsalita. Nakarinig ka ba? Kung kaya mong manatili, manatili ka. Kung hindi, umalis ka. Ay naku. Sige na, huwag ka nang magalit. Kakakailan lang ni Wet na hiwalay sa masamang lalaki. Nasa galit siya habang nagsasalita. Ninyayakap ko siya. Pupunta ako magluto ng noodles para sa'yo. Magpapainit din ako ng sabaw. Ayoko na, kailangan ko magtrabaho. Lumabas ka na muna. Ay, nagalit ka na sa akin. Binibigay ko na ang respeto ko sa'yo, ha? Naaalala mo pa ba ang mga alituntunin sa bahay? Naaalala ko. Kahit gaano ka abala, huwag kalimutang kumain, naiintindihan mo. Tingnan mo siya, nagpakita pa ng masamang mukha. Sige na, huwag ka nang magsalita pa. Kuya. Sa kasalukuyan, nagsasagawa kami ng isang pambihirang pulong ukol sa isang malawakang pagpatay na lampas sa pangunawa ng tao. Upang agarang talakayin ito, ayon sa estatistika, humigit kumulang 0% ng mga tao sa buong mundo ang namamatay dahil sa pagpupuyat. Namatay ang 100 milyon. Paano naman ito magiging konektado sa akin? Gumawa lang ako ng isang li. Siguradong coincidence lang ito. Totoo ba? Namatay na sila at ikaw ay nag-invest. Nag-invest ako pero aris ang sinalihan ko. Hindi, tiyak na coincidence ito. Siguradong pagkakataon lang. Ito. Wala akong kinalaman dito. Si Wang ay tungkol sa 2 bilyong pamumuhunan. Walang anuman, naiintindihan ko. Nangyari ang ganitong bagay. Alam kong hindi na ito posible. Hindi na posible ang 2 bilyon. Ngayon, ang pagsubok sa mga zodiac. Maglalabas ako ng 0 bilyon. Huwag nang tingnan ang 80 na plano. Dalhin mo agad ang source code at hanapin mo ako. Sige, ipadala mo sa akin ang lokasyon.
Handa ang mga mamumuhunan na magbigay ng 1 bilyon. Agad na dalhin ang plano at orihinal na code at sumama ka sa akin. Boss, kailangan mo pa ring ipagpatuloy ang paghatol. Panginoong Faye, siya. Virgo din siya. Patay na rin si Panginoong Faye. Ito si Xiaohe. Siguradong ito si Xiaohe. Xiao Jun, pakinggan mo ako. Ang mga pinagdaraanan natin sa 3 taon na ito, mga overtime at puyat, hindi dapat masayang. Ito ay 1 bilyon. Iyon ay ilang milyong buhay. Ano ang kinalaman ko dito? Lahat ng ito ay mga pagkakataon. Naiintindihan mo ba ang pagkakataon? Kamusta kayong lahat? Ako ay inyong Diyos. At Diyos din nyo. Anong nangyari? Nabiktima ng hacking ang computer ko. Boss, hindi ko rin alam, ganun din ako. Yeah. May nakatakdang niya sa ating programa. Wala. Saan tayo kukuha ng pera para sa mga endorser? Endorser. Bumoto para sa paborito ninyong eksena. Magsisimula ang oras sa loob ng 24 na oras. Haha. Paborito sa loob ng 24 na oras. Anong zodiac ang ninakaw? Anong klaseng bagay ito? Sinasabi pa na siya ay Diyos. Hindi ba't ito ay marketing lang? Huwag nyo na siyang pansinin, mga baby. Hindi maganda ang horoscope ngayong buwan. Kung gusto mong iwasan ang hatol ng mga bituin, bili ka ng aking kristal na pang-boost ng swerte. Sa wakas lumabas na siya. Sa pagkakataong ito, siguradong mahuhuli natin ang kalaban. Nananawagan ng opisyal. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong bumoto. Magpakatino at mag-isip ng maayos. Lahat ay batay sa opisyal na ulat. Alin ang paborito mong zodiac sign? Siyempre, Libra. Ang taas ng itsura, may taste, kasi lahat ng Libra ay mga salbahe. Saan ka nakakita ng salbahe sa Libra? Kayo nga, mga Sagittarius. Wala kaming pinagdaraanan. Ika nga, pangalawang larawan. Mukhang sinusunod mo ang tema na pinlano namin. Magpatuloy sa pagkakasunod-sunod. Wow! Agad na itigil. Kumilos na. Walang silbi. Sinubukan namin ito buong gabi kahapon. Talagang hindi ito mapigilan. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Oh, na. Ngayon ay araw ng benepisyo ko para sa lahat. Ang address namin ay Saxicheng, Hangzhou. Haha. Makinig kayong lahat. Sa loob ng 10 minuto, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa studio na ito. Dito nakasalalay ang balita ngayong gabi. Ito ang software na dinevelop ng kumpanyang ito. Pumatay sa kaibigan ko. Tara, hanapin sila. Tara na. Bakit nila inilabas ang address ng kumpanya natin? Para nilang sinasadyang ilantad ang lokasyon natin. Tumakbo na. Huwag mong hayaang mapatay ko sila. Kinhao, sumama ka sa akin. Ako ang iyong 10 bilyon. Sa kasalukuyan, lumipas na ang 12 oras mula nang magsimula ang ikalawang yugto ng Zodiac Judgment. Lumipas na ang 12 oras mula nang inilabas ang ikalawang yugto ng Zodiac Judgment. Anunsyo na ang ikalawang yugto ng Zodiac Judgment. Lumipas na ang buong 12 oras mula noon. Ang namumuno ay naglalakad. Nagbago na ang pananaw ng mga tao. At ako ay naging isang suspect na pinagdududahan. Mula sa isang developer na may walang hanggan potensyal. May 7 oras pa. Kailangan nating pumili ng paboritong zodiac. Ano ang dapat nating iboto? Bahala ka na. Basta't hindi ako boboto ng walang kabuluhan. Hindi ganito ang sinasabi. Hindi ka magtuturo sa iba. Hindi ka rin nila pagtutulungan. Anak, tingnan mo, hindi masyadong marunong mag-use ng cellphone si mama. Sino ba ang gusto mong ipasok? Ah, mama, pipiliin ko ang Gemini. At pipiliin ko pa ang paborito ko. Ako ang pipili ng pinakaayaw ko. Pinakamamahal kong zodiac sign. Asawa, hindi mo ba gustong pumili ng cancer natin? Ang mga itinapon ay maaaring mamatay. Sige, sabihin mo sa akin. Sino ang babae sa cellphone mo? Pagdududa, pag-aalinlangan, pagtatalo. Pagkamuhi. Unti-unting nalimutan ng mga tao na ito ay isang simpleng laro lamang. Si Kinyihang ay may malubhang kasalanan. Naghihikbi ng opinyon. Kahit na ito ay isang biro, kailangan din ng hangganan. Legal ba ang pag-hunt kay Kinyihang? Saan kayo pupunta ngayon? Juicy Group. Bilang karagdagan dito, may iba ka pa bang? Mga lugar na pwedeng pagtagpuan.
Relasyon. Ano ang iniisip mo? May 3 oras pa, mag-aaraw na. Maraming tao sa Zhongju Walking Street. Nasa tamang pagkakataon ka ngayon. Huwag matakot na mapinsala sa alon. Matalino pero hindi kinakailangan. Kakausapin ko na ngayon. Hindi pa ako nakapunta. May isa pa akong hiling. Anong hiling? Gusto kong magpalit ng damit. Siya ang boss mo. Para sa kanya, ako ito. Ginoong Chen, hindi na tayo mag-uusap ng marami. Pag-usapan ng account, ang pera ay para sa'yo. Wow! Ang daming zero sa likod. Bago ito, kailangan kong malaman mo. Bakit kailangan mong gumastos ng 1 bilyon para bilhin ang Zodiac Judgment? Sa tingin ko, naipakita na nito ang halaga nito. Gusto mong gamitin ito para sakupin ang mundo. Tingnan mo ang salitang ito. Napaka-teenager pero ayon sa aking kaalaman. Mukhang hindi mo na kayang kontrolin ang paghuhukom ng mga bituin, kaya mas interesado ako. Sigurado akong may alam ka. Kung hindi ko sabihin. Kung ganoon, aalis na ako ngayon. Dahil alam mong wala akong kakayahang kontrolin ang anuman. Bakit mo pa ako gustong makita? Ipinapakita na may halaga pa ako. Kaya't ito ang dahilan kung bakit pinili mo ang tindahang ito, di ba? Maraming tao sa mataong lugar. Kung hindi magkasundo, gumawa ng kaunting gulo, dalhin sa gitna ng tao. Tama ba? Hindi ba, kapatid? Minamaliit mo ang kontrol ng Scorpio. At ang halaga ng pera. Okay na ba? Okay na ba? Sige na. Chen Yihang. Ngayon, di ka na makakatakas, ha? Chen Yihang. Ngayon, di ka na makakatakas, ha? Anong gusto mong gawin? Gusto kitang makipagtulungan. Sang-ayon ka sa sinabi ko. Nakadeploy na ang programa. Wala nang kahulugan ang pagkakaroon ng source code. Ang mahalaga sa akin ay ikaw bilang tao. At ang iyong plano, tungkol sa akin. Anong ibig mong sabihin? 3 taon na ang nakalipas, napansin ng aming grupo, na ang mundong ito ay nagbago ng labis. Nakatuklas ang mga siyentipiko sa ibang bansa ng isang bug sa mundo. Bagaman hindi ito malaki, ngunit ang magnetic field doon ay magulo. Pagbaluktot ng espasyo at oras, kahit na makikita ang ilang segundo ng hinaharap. Nakita ko ang hinaharap. Bagamat ito ay isang maliit na bahagi lamang. Ngunit sa panahong iyon, ang mundo ay, nakita ko ang mga tao na abala sa pagboto gamit ang kanilang mga cellphone. Paghuhukom ng mga konstelasyon. Ngunit sa panahong iyon, hindi ko alam kung ano yon. Huwag kang magbiro, ano pang mga bug ng mundo ang sinasabi mo? Ano ang nakikita sa hinaharap? Ikaw ba ang nag-imbento? Tinatakasan mo ang katotohanan, duwag ka. Lahat ng ito ay mga pagkakataon. Maaari mo ring sabihin, ang kolektibong pagkamatay ng Virgo ay pagkakataon. Maaari mo ring hindi paniwalaan ang mga nakita ko. Sasabihin ko sa'yo, noong panahong iyon, naramdaman ko lamang ang takot. Pagbalik ko, nagtayo ako ng isang grupo para sa pagsisiyasat ng mga misteryosong pangyayari. At sa loob ng 3 taon, gumamit ako ng iba't ibang paraan, sa iba't ibang panig ng mundo. Nangalap ako ng 600 milyong smartphone na may pagkakakilanlan. 600 milyong. Sa wakas, ngayon ay may silbi na sila. Na maaari nang gamitin sa proseso ng pagboto sa paghuhukom ng mga constellation. Upang manipulahin ang bilang ng mga boto. Gusto mo bang manipulahin ang bilang ng mga boto? Gusto mo bang maging Diyos? Ako ang Diyos, ano naman ang tawag sa sarili niyang Diyos na King? Matapos ilabas ang video, ginamit ko ang kapangyarihan ng grupo ng mga tauhan. Wala akong makuhang impormasyon tungkol sa taong iyon. Sadyang hindi naka-encrypt ang video. Ngunit hindi namin siya matrack. Wala kaming makitang impormasyon tungkol sa kanya. Parang hindi siya kailanman umiral. Wala siyang kaugnayan sa akin. Alam kong ganito ang sasabihin mo. Sasabihin ko sa'yo, King Kong, ngayon, ang pinakauna sa botohan ng Zodiac ay Cancer. Maliban sa kanya ngayon, lahat ng mga tauhan na dala ko ay Cancer. Anong ibig mong sabihin? Pinapakita ko sa'yo, buksan mo ang mata mo. Kung ikaw ba talaga ang gumawa ng kasalanan. Hi! Kumusta, lahat? May 5 minuto na lang bago matapos ang botohan na ito. Hinihikayat ko ang lahat na bumoto. Hey, narinig ko may gustong magalit. Kaya delikado na kayo. Sige, isipin niyo mabuti. Baka ikaw pa ang maging number 1 sa huli. Dahil hindi ka bumoto. Bumoto rin ang iba. Hahaha, hindi maganda yan. Nang sinabi niya yon, karamihan sa mga hindi bumoboto ay pupunta na para bumoto. Siyempre, ayaw ng sinuman na mamatay bukas. Sa linggong ito, ang may pinakamataas na boto ay ang Cancer.
Anong nangyari sa boss? Tawagin mo ang doktor. Kuwai Hao, sa tingin mo, ito ay coincidence pa rin? Wala akong kinalaman dito. Boss. Kuwai Hao. Sakay na. Wala akong kinalaman dito. Lahat ito ay mga pagkakataon. Bakit ka tumatakbo? Tingnan mo, wala na ang mga tao kanina. Sa pagkakataong ito, ang Prime Minister na hinanap ni Wang ay, maliban sa akin, lahat sila ay cancer. Qin Yao, gusto ko lang malaman mo. Kung ikaw ba talaga ang may kasalanan, parang walang silbi. Simula ng paglilitis kay Xin, hindi ka na makakaiwas. Nung una talaga ako. Talaga akong ako. Bakit ganito? Wala nang oras si Tianyang na makipaglaban sa'yo. Mag-isip ka na agad. Bakit matatakot si King sa isang tao katulad mo? Magpapadala si ng boss niya laban kay Yui. Kung ganito nga, bakit sa nakaraang round ay nagmamadali silang ilabas ang iyong address? Maaari namang maghintay hanggang sa pagboto. Isang round na darating si Qin Yihang. Bakit sila nagmamadali na ilabas ito? Gusto nilang gamitin ang iba para patayin si Qin Yihang. Gamitin ang ibang tao para pumatay. Bitawan mo ako. Ano ang kinalaman ko dito? Ano ang magagawa ko? Ako ay isang ordinaryong tao. Hindi ko rin alam na mangyayari ang ganitong bagay. Hindi ko kailanman naisip na makakasakit ng sinuman. Gusto ko lang kumita ng mas maraming pera para magpakasal. Gusto kong kumita ng mas maraming pera para makabili ng bahay at sasakyan ang mga tauhan ko. Boss. Chen Yihang. Hindi ko talaga naisip ito. Ayon sa aming mga datos at investigasyon, ikaw ay isang tao na sobrang pinahahalagahan ng pera. Ngunit kanina, talagang hindi mo na inisip ang 1 bilyon para sa sagot. Mukhang sa kaibuturan ng iyong puso. Alam mo na ito ay iyong problema. Siguradong nais mong ituwid ito. Tama ba? Dapat ay may alam ka. Siguradong may alam ka. Tama nga. Talagang napansin ko na may kahinaan siya. Kahinaan ng zodiac na paghuhusga. Maaaring magdulot ng malawakang pagkamatay sa mga tiyak na tao. Walang pakialam sa distansya. Walang pakialam sa target. Ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang nuclear bomb. Ano ang maaring kahinaan nito? Talagang nakakatakot. Mayroon siyang ganitong nakasisindak na kapangyarihan. Ngunit sa 2 round, sundin niya ang aking plano ng buo. Kahit ang pagkakasunod-sunod ng paglabas at tagal ng laro, walang binago, ibig sabihin. Itong Li ay sumusunod sa plano na ginawa mo. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng paglabas. Ngunit ang Yi ay alipin lamang sa hukuman ng mga bituin. Ikaw ang kanyang Diyos. Magmadaling hanapin ang bagay na ikinatatakot ni Yi sa'yo. Para mapatalo si Yi, ang plano mo. Sama ang isa pang cellphone ko. Ngayon, ito na lang ang tanging armas ng tao. Pero kahit alam natin ang mga patakaran ng laro, hindi natin maiiwasang mangyari ito. Kailangan lang nating subukan upang mapagtagumpayan ang mga hadlang. Ano ang mga patakaran sa susunod na botohan? Makinig ng mabuti, 1. Anong nangyari sa kanya? Susunod na tema. Pumili ng pinaka-miser na zodiac sign. Ang girlfriend niya ay Taurus. Shan. Hintayin mo ako. Kailangan mong hintayin ako. Mamatay ka. Nagsimula na ang ikatlong pagsubok ng zodiac. Pumili ng zodiac na sa tingin nyo ay pinaka-miser. Oras, 6 na oras. Oh, tama nga. Ang mga zodiac na na-eliminate na ay hindi pwedeng bumoto. Huwag magreklamo na pagod. May mga namatay. Hahaha. Pinakamalupit na kuripot na zodiac. Siyempre, Taurus yan. Mahilig sa pera. Sino ang nagsabi na Capricorn ang pinakakuripot? Yung ex ko, sobrang kuripot. Ay nako. Sobrang kuripot ko sa araw-araw. Baka lahat ay magnakaw sa akin. Anong zodiac ng boss nakakatawa? Parang bote ng tubig. Sobrang nakakainis. Sa mga business trip, laging nasa Enruby. Tia, hintayin mo ako. Kailangan kong pigilan ang pagsasagawa ng hukuman. Mahal, umabot na sa 6 ang iya. At may discount pa ngayon. Hindi pwede, kakabayad ko lang ng upa ngayong buwan. Sa loob ng ilang araw, may 2 kaibigan pa akong ikakasal. Kailangan kong magbigay ng regalo. Magtipid ka na lang. Talagang kuripot ka. Di ka nang halatang Taurus ka pa.
Ano bang masama sa pagiging kuripot? Kaya nga ako nagtipid para magamit natin sa kasal natin. Tama ang asawa ko. Isa lang na anim, hindi na lang kaya. Sino ba ang asawa mo? Binayaran mo na ba ang dowry? Kailangan ko pa bang magbigay ng dowry? Talagang. Shan. Nandito ka na. Umupo ka muna. Malapit na ang pagkain. Totoo ang paghuhukom ng mga zodiac. Alam kong nanood ka ng balita. Hindi ito kasalanan mo. Ngunit talagang tayo ang nagdulot nito. Kailangan nating aminin ito. Kailangan nating akuin ang mga responsibilidad na dapat nating akuin. Ngunit kahit gaano kalaki ang problema, kailangan din nating kumain bago tayo mag-usap. At ang tema ng round na ito ay ang pinaka-miserableng zodiac sign. May ilang minuto pa. May 5 minuto na natitira bago matapos ang pagboto sa round na ito. Sa kasalukuyan, ang nasa unang pwesto ay ang Taurus. Ano, ako ay Taurus. Ano ang dapat kong gawin? Walang problema, may oras pa. Baka may pagkakataon pa. Matagal ko nang nahulaan na Taurus ka. Ano bang gagawin ko? Ayaw ko pang mamatay. Sobrang halata na ito ay laban sa Taurus, hindi pwede. Itan mo ang tiket ko. Ayaw ko pang mamatay. Hindi, kami ang pangalawa sa Gemini. Ayaw ko ring mamatay. Lampas ka na sa oras. Bibigyan kita ng masamang review. Putang ina, ang kapal mo. May 5 minuto na lang ako. 5 minuto. Sapat na. Sapat na para matapos ang luto na ito. Simula na ang countdown, 1,987. Talagang wala nang magagawa para mapigilan. Kumusta? Medyo maalat. Dapat mong alalahanin ang sinasabi ko. Alagaan mo ang sarili mo. Kahit bumagsak ang mundo, kailangan mong kumain ng maayos. Hello. Wang Ze. Sang-ayon ako na makipagtulungan sa'yo. Sama-sama nating pigilan ang paghuhukom ng mga bituin. Papatayin ko si Kihei. Ye. Oh ye. Ang ikatlong season ng Constellation Judgment, ganap na nawasak ang Taurus. Ang buong mundo ay nahulog sa takot. Nagsimula ang mga tao na organisadong hanapin ang anyo ni Lee. Ang suspect na si Qin Yihang ay kasalukuyang nawawala. Ano nga ba ang relasyon ni Qin Yihang at Lee? Ang mga kaukulang ahensya ay kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon. Talagang hindi na tayo makakapaghintay pa. Nagtataguyod ako ng paglulunsad ng S-700 at 3 na satellite upang sabay-sabay na i-block ang lahat ng signal. Ang sa ganitong paraan lamang natin mapipigilan ang Constellation Judgment ay makakapagligtas sa sangkatauhan. Pero kung lahat ng signal ay nakablock, ito ay nangangahulugan na hindi rin natin malalaman kung may signal na nablock. Paano kung mawalan ng kuryente ang buong mundo, gaano katagal? At saka, talagang epektibo ba ang pagkawala ng kuryente? Palakihin pa. Hindi, na-analyze ko na ang bawat video. Ang background ay puro puti na pareho. Walang anumang pixel na naglalaman ng impormasyon. Ang video ay sinadyang inilabas niya na walang encryption. Ipinapakita ng address na mayroong libu-libong. Mga ito ay mga murang produkto na makikita kahit saan. Ang mga damit at kahit ang tela ay hindi matutukoy ang pinagmulan. Hindi ba't ang nina ito ay talagang Diyos? Laban lang, mga kaibigan. Hindi na makahanap ng ngi. Ang susunod na mamatay na zodiac ay ikaw. Ako. Pumasok si Huangzong Qin Yihang. Boss, huwag magpakita ng galit. Walang problema, papasukin mo ako. Boss. Nangako akong makipagtulungan sa'yo. Sabihin mo lahat ng alam mo sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa pabor na mapaghiganti si Shanshan. Gusto kong patayin si Lee. Sige, sasabihin ko sa'yo ang lahat. At pagkatapos, patayin mo siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Chen Yihang. Magpakalma ka muna. Labing-labis akong nalulungkot sa pagkamatay ng iyong girlfriend. Ngunit tingnan mo ang mga narito. Sino sa kanila ang hindi namatay dahil sa pagsusuri ng zodiac? Nawala ang kanilang mga mahal sa buhay o kaibigan, pero nananatili pa rin sila sa kanilang mga posisyon. Para saan?
Tanging ganito lang mapipigilan ang paghuhukom ng mga bituin. Matutuklasan natin ang mga palatandaan ni De. Pasensya na. Pasensya na. Kasalanan ko ito lahat. Hindi na panahon para magdebat kung tama o mali, kundi kung paano ito malulutas. Kami ng Libra ay napakatolerante. Hindi mo ba sinabi noong nakaraan na Scorpio ka? Sinasabi mo iyan. Maaari ba akong magsabi sa iyo ng tunay na zodiac sa panahon ng paghuhukom? Lene. Hello sa lahat. Hindi ko akalain na magkikita tayo ulit ng ganito kabilis. Ngayon ay sisimulan na ang ika-4 na round ng pagboto. Pumili ng zodiac na sa tingin nyo ay pinakamapaghiganti. Ang oras ay kalahating oras. Tandaan, kung hindi ka boboto, may iba ring boboto. Inaanyayahan ang lahat na makilaho. Kalahating oras. Tama, naaalala ko na ang label mo bilang Scorpio ay mapaghiganti. Hahaha. Psychological suggestion. Nang-akit siya ng boto. Boss, ikaw ay Scorpio. Gusto pa rin niyang magreklamo, pero palagi kong nararamdaman na parang nagmamadali siya. Tama ka bang bumoto para sa Scorpio? Hindi mo ba alam na ang nanay ko ay Scorpio? Noong panahon na yon, kulang ng 10,000 ang ibinigay kong dote. Inaalala ako ng nanay mo ng buong 5 taon. Ang sama ng loob. Kung hindi ako ang iboboto mo, sino pa? Sa pinakamaasim na tanda, ako pa ang ibinoto mo. Kayo mga Scorpio talaga, mahilig sa sama ng loob. Kayo namang mga Aries, hindi ba kayo nagtatago ng sama ng loob? 3 taon na ang nakalipas, sinabi mo na yan sa akin. Naaalala mo pa ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Hindi ka pa rin nagtatanim ng sama ng loob. Sinasadya ang pang-udyok sa pagboto. Kaya ang ibang mga zodiac ay gustong ipanalo ang Scorpio. At magboto para sa Scorpio. Basta't nasa unahan na ang Scorpio. Boto na lang tayo para sa Scorpio. Mga baby, ang Sagittarius natin ay kasalukuyang pangalawa. Magtulungan tayong lahat na iboto ang Scorpio. Para manatili silang nasa unahan, bakit ka pa kailangang pumatay agad? Mukhang malaki ang banta niya kay Shenmeng ngayon. Wala nang masyadong oras. Sana alam ko lang kung anong zodiac sign si Lei. Siguradong mapapahiya ko siya ng husto. Paano naman mangyayari yon? Sa tingin ko, alam ko na kung anong zodiac sign si Lei. Alam mo ba kung anong zodiac sign si Lei? Base sa mga katangian niya. Ang yabang at mapanupil niya talaga. Ito ba ay Leo? Lahat ng yan ay mga etiketa na ipinupukol sa atin ng tao. Para lang makakuha ng traffic. Simple lang ang aking palagay. I-print nga ang plano ko. Ito ang tema ng 12 laro na ginawa ko. Bawat tema ay may sariling etiketa. Halimbawa, ang pinakaromantikong zodiac ay Pisces. Ang pinakamakulimlim na zodiac ay Taurus. Bakit hindi mo sabihin na romantic kami ng Pisces? Ang mga negatibong label ay nagdudulot ng nakaka-offend na pakiramdam. Mas nakakaakit ito ng atensyon. Maging maayos sa operasyon, sabihin ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagkakasunod-sunod ng paglalabas. Basta't hindi kayo mag-invest sa Scorpio, gagawa tayo ng 3 araw na trabaho, 4 na araw na pahinga. Doble ang sahod. Hindi ko kayang maniwala sa'yo. Mag-invest talaga sa Scorpio. Hindi pa nga naibigay ang bonus mula sa nakaraang taon. Ihulog ang Scorpio. Anak. Tama ba na ako, yung tatay mo ay Cancer? Ay naku, tay. Ang tawag dyan ay Scorpio. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman yon. Kung gayon, ihulog ko ang Scorpio. Mababa ang boto ng Capricorn ko. Hindi ba't ang Capricorn ang pinakawalang presensya, Denny? Sa ngayon, kinuha pa rin ang nilalaman ng plano ko. Isinasagawang pagsubok ng mga konstelasyon. Kasama rito ang pagkakasunod-sunod ng pagpapahayag. Kung ako sige. At ako rin ang magiging paksa ng pagboto. Tiyak na ilalagay ko ang sarili ko sa huli. Sa huling round. Pumili ng pinakakomplikadong konstelasyon. Libra. Tungkol sa Libra. Agad na tumulong si Professor Zhang na ilabas. Kasalukuyang distribusyon ng populasyon ayon sa zodiac. Pinakamadami ang populasyon ng Libra. Tama nga. Pinakamadami ang populasyon ng Libra. Pinakamataas din ang porsyento ng boto. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng paglabas. Nasa huli ang label ng zodiac. Malaki ang posibilidad na Libra ito. Kaya iboboto ko ang Libra. Isang boto talagang walang silbi. Higit sa rito, ang iba pang Libras ay inosente. Kaya ang magagawa lang natin ay maghintay na lang at mamatay. May 5 minuto na lang. Ang nangunguna pa rin ay Scorpio. Paano kung talagang ang Scorpio ito sa pagkakataong ito? Kaya hindi ka pwedeng mamatay, Chen Yihang. May paraan ka. Nakalimutan mo ba na meron akong 600 milyong cellphone? Pwede kong baguhin ang bilang ng boto. Gusto mong gamitin ang 600 milyong cellphone na ito para iboto lahat kay Tianzhen? Kung hindi, meron ka bang mas magandang paraan? Hindi ako sang-ayon. Diretsong hindi makinig sa utos ko. Maghanda kang bumoto. Kiyihang, kung totoong ang Libra si Lei. Ipagdiwang ang Libra bilang una. Kung ganoon, mapaparusahan si inang mga bituin at mamatay. Paano naman ang ibang Libra?
Hindi ba't parang pinapunta silang magkasama para sa libing nili? Pakawalan mo ako, sasabihin ko sa'yo. Siya ay isang libra. Hindi mo siya ginamit para sa ganitong bagay. Boss, ikaw ngayon ang pag-asa ng tao. Hindi ka pwedeng mamatay pa. Huwag ka nang magpasaway, naisip mo na ba? Kung ang pagkawasak ng libra ay makapagpapawala kay Lee, maaaring makaligtas ang ibang mga zodiac. Hindi mo ba iniisip ang kapalaran ng libra? Iyan ay milyong-milyong tao. At sabay nito, nailigtas mo rin ang milyar-bilyong tao. Ginoo, kung matutuklasan nila ang pagkakasunod-sunod ng plano, maaari bang mahulaan nila na ikaw ay libra? Hindi mahalaga kung ako ay libra. Mahalaga ang pag-hypocrisy ng tao. Kailangan lang silang magduda ng kaunti. Hahaha, narinig mo na ba ang kwentong iyon? Isang tren na walang kontrol. Sa kaliwang riles ay may 3 bata. Sa kanang riles ay may isang bata. Huhulaan mo kung ano ang pipiliin ng konduktor. Haha, ako lang ay isang man. Hindi ako marunong pumili, kaya nga. Sa pagkakataong ito, dapat na siguraduhin ko na ang Scorpio ay maupo ng maayos. Lanan, sa ngayon wala nang ibang paraan. Kung mapapalitan ang libra para sa kapayapaan ng buong sangkatauhan, mas gugustuhin kong maging masamang tao na ito. You. Sino ka ba? Hindi ito patas. Walang katarungan sa harap ng sakuna. Kung hindi ka mamamatay, kailangan mong mamatay. Kung ganoon, mamatay na tayo. Naibigay na sa inyo ang plano. Gusto kitang patayin. Hindi ito dahil sa isang simpleng plano lamang. Siguradong may iba pang natatanging katangian ka. Tama si Ginoong Wang na sinabi ni Kinihang. Kung hindi natin mapipigilan si Lee, ang bilang ng mga mamamatay sa hinaharap ay hindi lamang kasing simple ng libra. Sa harap ng mga matatanda, kailangan lamang isakripisyo ang ilan upang mapanatili ang sibilisasyon ng tao. Ang dahilan upang ipagpatuloy ang sibilisasyong isinasakripisyo. Huwag mo siyang pansinin. Kulang na ang oras. Sundin mo ang utos ko. Ibotong lahat ng 600 milyong boto para sa libra. Opo. Kagawaran ng pagsasagawa. Makinig ka sa utos ko. Ibotong lahat ng 600 milyong cellphone para sa Pisces. Anong Pisces? 600 milyong cellphone ay ibinoto para sa Pisces. Bakit Pisces? Anong kinalaman ng Pisces dito? Hindi ba't sinabi kong iboto mo ang libra? Ano? Sino ang nagbago ng bilang ng boto? Bakit Pisces? Dapat namatay na sila sa round na ito. Dapat Scorpio iyon. Sobrang kakaiba ng botohan na ito. May mga sabuatan ba? Ako ay isang Pisces. Ayoko mamatay. May 1 minuto pa. Siguradong may pagkakataon pa. Ang galing ngayon, ang unang tatay na Pisces. Hindi ka na kailangang mamatay. Ang galing. Nakaligtas ako. Pero mukhang Pisces ang tatay mo. Bahala na siya, hintayin na lang nating mamatay ang asawa niya. Saktong namana ko ang kanyang mana. Huwag mag-alala, laro lang ito. Ang mangyayari. Ngunit, nakita ko mismo ang tao mula sa Taurus na namatay sa harap ko. Ako ay Pisces, ano ang dapat kong gawin? Bakit mo ibinoto ang Pisces? Kamakailan lang na populasyon. Nakita niyo rin na ang Libra ang may pinakamaraming tao sa buong mundo. Dapat sana ay Scorpio ang una, ikalawang Pisces. Ang Libra ay nasa ika-9 na pwesto lamang. Naiintindihan ko na. Kahit na iboto natin ang 600 milyong boto para sa Libra, sa maikling panahon, hindi natin kayang lampasan ang ranggo ng Scorpio. Hindi natin kayang patayin si Day. Bakit mo ibinoto ang Pisces? Ang pagboto sa ikalawang Pisces ay ang pinakamaasahang paraan upang iligtas ang Scorpio. Anong karapatan mong magdesisyon para sa iba? Para sa iba. Hindi na rin talaga sila itinuturing na iba, kasi ako rin ay isang Pisces. Pasensya na, Kinyon. Ako ang naglagay ng boto para sa sarili ko. Kahit na ganito, ako pa rin ang nagdesisyon para sa ibang Pisces. Pero hindi ako nagsisisi. Kinyon, gusto kong sabihin sa'yo. Sa ilalim ng katapusan ng mundo, pinakaayaw ko ang mga taong tulad mo. Walang tiyak na desisyon, sinasaktan lang ang lahat. Ang pagsasakripisyo, hindi basta-basta na lang. Dapat tingnan kung sino ang mas angkop. Lanan. Halimbawa, ngayon. Ayos lang. Walang Pisces na walang Libra. Nakaligtas ako ng napakaraming tao. At pinapayagan pa ang Scorpio na patuloy na iligtas ang iba. At hindi ako sumasang-ayon sa iyong pag-alis. Sabi ni Ginoong Wang dati. Kahit na isang langgam, dapat umasa sa sariling likas na kakayahan para ipagpatuloy ang buhay. Bagamat ang tao ay nagmula sa dagat ng dugo. May mga pangit at maruming langgam.
Ngunit mayroon ding mga maaraw at mabuting langgam. Kaya sa tingin ko, ang ganitong sibilisasyong pantao ay nararapat ipagpatuloy. Qin Yihang, hindi ba ninyo alam kung ano ang pangalan ko? Tandaan ninyo, ang pangalan ko ay Yekinyon Pieces. Tulungan niyo akong bantayan ang boss ko. Marunong siyang gumawa ng trabaho. Marunong siyang makisama. Kinyon. Tandaan kita. Ikinyon Pieces. Naglalakas loob kang pagtawanan ako dahil sa pagtanda. Meron pang nakakakuha nito. Kailangan mong protektahan si Qin Yihang. Ganun ba susunod? Tingnan natin kung paano mo siya mapoprotektahan. Kwarto ng huwes ng Zodiac, ika-4. Para iligtas ang Scorpio at Pieces. Boss, Wang Ze. Namatay si Kinyon. Pero kami ay buhay pa. Kailangan naming maghiganti para sa kanya. Pigilan ang paghuhusga ng mga konstelasyon. Hindi natin maaring hayaan na masayang magsakripisyo ang Pieces. Magbigay tayo ng sandali ng katahimikan para sa mga di mapalad na Pieces. Yeah. May nagsasabi na may mga sabuatan sa ating paghuhusga ng mga konstelasyon. Hindi ito possible. Dahil ang ating paghuhusga ng mga konstelasyon ay talagang patas. Anong katarungan yan? Paano magiging ganyan ang Pieces? Hindi pa umabot ng 5 minuto, nalampasan na ang Scorpio. Sasabihin pa nilang walang dayaan. Para sa akin, parang siya na ang nagmamanipula ng boto. Sa round na ito, ang Pieces ay malinaw na parang manok at tupa ng Scorpio. Tama nga, baka siya na nga ang Scorpio. Bakit nga ba ang Pieces ay mabilis na nalampasan ang Scorpio? Yele, ang tanong na ito. Wala akong paraan para ipaliwanag ito sa'yo. Ibig bang sabihin may tao na kayang sabay-sabay na magbago ng tiket para sa marami? Ano ang gusto mong gawin? Hindi maganda. Hayaan mong isipin ko. Si Ginoong Wang ng Jewish Technology. Sinasabing mayroon siyang isa pang telepono. Isang telepono na kayang gawin ang maraming bagay tulad ng halimbawa, sa panahon ng paghatol ng mga zodiac, nagbago ng boto. Ibinoto ang lahat ng tiket sa isang partikular na zodiac. Oh, syempre, ito ay isang personal na hula ko lamang. Walang pananagutan. Ahahaha. Paano niya nalaman? Gusto niyang ituro ang daliri sa akin. Anong teknolohiya ng pagpatay? Masyadong mayaman, nakakabilib. Bakit siya pwedeng basta-basta magbago ng bilang ng boto? Na, sobrang hindi patas ito para sa mga ordinaryong tao. Gusto niyang ituro ang sisi sa akin. Ipinapakita nito na tama ang aking iniisip. Ang pagbabago ng bilang ng boto ay talagang nagdulot sa kanya ng malaking banta. Wang Ze, isipin mong mabuti. Pagbabago ng boto ay parang pagpapalit lang ng zodiac sign. Wala itong tulong sa pagpigil sa paghuhusga ng zodiac. Pero sa pinakababa, maaari itong makontrol. Sa pinakababa, may iwan ko ang oras para sa mga kapaki-pakinabang na tao. Halimbawa, para mailigtas ang buhay mo. Huwag kayong mag-aaway. Sandali, maaari bang ipahayag ang impormasyon tungkol sa pagbabago ng tiket ko? Magdudulot ito ng galit sa maraming tao. Pero may mga nasa mataas na posisyon dito na may kapangyarihan. Tunay bang gagawin ito ng general? Maaaring magdulot ito ng digmaan. Kahit ganon, kailangang gawin. Mag-iwan ng isang cellphone. Isang boto lang ang ititira. Kung hindi maagapan, siyang magiging isa pang hari. Naiintindihan ko na. Hey, ano? Malinaw na pinipigilan natin ang mga konstelasyon na hatulan sila. Bakit ganito? Ganito ang iniisip ng karamihan. Kahit na mabuti ang iyong layunin, kailangan pa ring tanggapin ang hatol sa maling ginawa. Boss Wang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ayos lang. Hindi nakalagay sa iisang lugar ang mga cellphone. Kakatanggap ko lang ng ulat. May natitirang 400 milyong units ang isa pang cellphone. Pangako ko sa'yo na susubukan kung huwag na magbago ng tiket. Ngunit kailangan nating makahanap ng paraan upang labanan ang pagsubok ng konstelasyon bago magsimula ang susunod na pagboto. Nasa iyo ang lahat, Qin Yihang. Kailangan kita. Hello. Hindi ko alam. Sana ay nakalabas na ang lahat mula sa mga problema ng Pieces. Hello, hindi ko alam. Sana ay nakalabas na ang lahat mula sa ugali ng Pieces. Basta ako, nakalabas na ako. Kaya't ang susunod ay piliin ang pinakamalakas na bituin sa laban. Inirerekomenda lamang na magsimula sa 7 oras at 1 segundo. Ay naku. Noong nakaraang round, Scorpio dapat ito. Naging Pieces na ako.
Ang zodiac sign na may pinakamatinding pag-ari ay Leo ba? Kakatapos ko lang mag-search online tungkol sa mga zodiac signs. Pwede maging Scorpio, Leo, o Aries ang nasa listahan. Kasuklam-suklam ang Scorpio. Dapat nasa unahan ng Scorpio. Bakit wala na ang Pisces? Ako ang girlfriend mo. At nagtatangka kang A-vote ako. Ang zodiac sign na may pinakamatinding pag-ari ay kayo, Leo. Kahapon, umalis ako sa reunion ng mga kaklase ng 10-0-0. Sinabi mo na dapat ako ay umuwi ng 1-0-30. Kaya iboto nyo ang mga Leo. Walang dapat isipin. Iboto ang Scorpio. Tama, dapat namatay na sila noong nakaraang round. Nabago ang boto dahil sa kung anong karakter na teknolohiya. Naging dahilan ito ng pagkamatay ng Pisces. Ngayon, iboboto pa rin siya. Ano ang gagawin nila kung babaguhin ulit ang boto? Bakit niya muling binanggit ang Scorpio? Paulit-ulit mong binabanggit ang Scorpio. Ipinapakita nito na tiyak na mayroon siya sa'yo. Huminto ka, huminto ka. Ayusin mo. Chen Yang. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Sabihin mong ako ay natatangi. Sabihin mong ako ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Ngunit wala akong iba pang. Yung planong sira na yon. Wala akong kahit anong magagawa. Hari. Wala akong magagawa para pigilan. Hindi para pigilan ang hukom ng zodiac. Hindi. Sigurado akong meron ka. Ikaw ang developer ng hukom ng zodiac. Mag-isip ka pa ng mabuti. Mag-isip ka ng mabuti. Isipin mo ang mga birhen. Taurus, Cancer, Pisces. Isipin mo yung mga zodiac sign na hinatulan. Isipin mo yung nawala mong kasintahan, si Shan Xiangqin yon. Ikaw ang kanilang pag-asa. Huwag mo nang dagdagan pa ang pressure sa kanya, kasi nungalingan ang pag-asa na yan. Ako ay isang ordinaryong tao. Hindi ako makakagawa ng moral na pagpili. Hindi ko rin magagawa ang gaya nyo. Marahil tama kayo. Ngunit talagang hindi ko maipagkakasunduan. Kahit na Scorpio o Pisces, kahit anong zodiac sign, ang unang mamatay, huli ang panalo ay si Ye. Chen Yihang, sabi mo kanina, kahit sino ang unang mamatay, sino man ang mahuli sa huli tayo ang talo. Bakit hindi natin ipaglaban ang lahat ng posibilidad? Pumunta sa eksperimento at lumaban, kahit tayo ay hindi lumalaban. Sa huli, tayo lang ang matatalo. Tingnan mo, ang Scorpio ay naging unang pwesto na naman. Mukhang kailangan ko na namang baguhin ang tiket. Sabi mo, hindi ka na magbabago ng tiket. Ang sabi ko, susubukan kong hindi magbago ng tiket. Wala na tayong oras ngayon. Ay nako, kung ganyan ang laban sa Scorpio. Talagang wala nang daan mula sa langit at pinto mula sa lupa. Pinto sa likod. Si Xiao Ji ang tunay na tagapagligtas. Ahahaha, nababaliw na ako. Pinto sa likod. Sa wakas naalala ko na. Noong sinimulan ang pagdevelop ng konstelasyon ng paghuhukom, si Chen Meng ay nag-iwan ng pinto sa likod. Para madali ang maayos ang mga teknikal na depekto ng programa. Ang ibig mong sabihin, maari tayong pumasok sa pinto sa likod. Pumasok sa likod ng pagsubok ng mga konstelasyon para magbago. Ang dali lang. Sino si Chen Meng? Siya ang ex-girlfriend ko. Kinyaw. Sigurado ka, kailangan nating maghanap ng programmer sa isang shop ng sasakyan. Huwag mag-alala. Si Chen Meng ay isa sa mga matatanda sa aming koponan. Nagsama-sama kami sa pagbuo ng pagboto ng Zodiac. Siya ang pinakamahusay na programmer na nakita ko. Siya ang pinakamagaling na programmer, siguro. Liit ang boses mo, ayaw mong mabuhay pa. Lanan. May tao ba? Sino man ba? Walang tao dito ah. Hindi kaya maparusahan ng sistema, pinatay na lahat. Hindi ako tao. Ay. Guwapo. Nagmamasid ka ba ng sasakyan? Hindi nagmamasid. Ay. Xiao Qinqin. Xiao Mingming, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang tagal na. Halika, yakapin mo ako. Hindi ba masama ang yakapin? Ang tagal na. 3 taon na hindi ako pinadalhan ng mensahe ng salarin. Nung nakaraang taon sa iyong kaarawan, nag-like pa ako sa iyo. Salarin, hinahalikan ng girlfriend ko, at nag-like pa sa akin. Kumusta na si Xiaoqin? Ay, syempre, dati silang magkasintahan. Anong zodiac sign niya? Aquarius. Boat ng tubig, oh. Nakarinig ako, ah. Huwag mong lagyan ng label ang malaking bote ng tubig ko. Oh. Xiao Jijay, sumasama ka pa rin sa kanya. Tingnan mo, ang ganda ng mukha niya.
Si Miss Chen. Baka gusto muna nating pag-usapan ang mga seryosong bagay. Seryosong bagay? Sinasabi mo ba ang tungkol sa pagsusuri ng zodiac? 星座审判。 Ang pagsubok ng zodiac ni Chen Meng ay ngayon ay tumatakbo ng nakapag-isa. Naging software na pangpatay. Kailangan namin ang iyong tulong ngayon. Alam ko ang balita, napanood ko na. Ngunit hindi ko kayo matutulungan. Sa totoo lang, iniwan ko kayo noon. 当初和你分手， Dahil, ayaw kong dalhin mo ang bigat ng utang kasama ko. 付一身的债务。 Tumahimik ka. Malapit nang mawasak ang mundo. Anong pinag-uusapan mo dyan tungkol sa pag-ibig at pamilya? Sabi ko, hindi kita matutulungan. Dahil nung inilabas ang star sign judgment, 刚一上线， sinubukan ko ng i-hack ito. Ano ba? Akala ko pa naman papurihan kita. 打算表扬你。 Magaling ang bagong programmer na inupahan mo sa depensa. Pero pagkatapos ng 3 round, nalaman ko na hindi ito kayang gawin ng tao. 不是人能做的。 Haha. Tunay ngang ang tao ay ganito kahayop. Ngayon, ang Scorpio ang nangunguna sa bilang ng boto. Kahit pa may cellphone ka para magbago ng boto, anong silbi noon? Tiyak na ang katapusan. Wala na akong magagawa. 我无能为力。 Magkakasama na lang tayong maghintay ng kamatayan. Sa totoo lang, si Chen Meng, yung proseso ng pagsusuri ng zodiac, ginagamit pa rin ang ilalim na code na ginamit mo noon sa pagboto gamit ang zodiac signs. Ano? 什么？ Putang ina mo, inina ang nanay mo, nag-resign na. Bakit ginagamit mo pa ang code na ginawa ko? Akala ko. Sandali lang. Ang ibig mong sabihin ay may backdoor ang programa. 后门。 Dahil ginagamit pa rin ang code na sinulat mo noon, ibig sabihin, malamang nandyan pa rin ang backdoor. 很有可能还在。 Hi, kumusta kayong lahat? May 1 oras na lang bago matapos ang botohan. Mukhang ang Scorpio ay nananatiling nasa unang pwesto. Magdiwang na tayo para sa Scorpio ng maaga. Tiyak na iboboto ang Scorpio. Dapat na silang mamatay. Tama, nagawa pa nilang magbago ng boto, napakababa naman. Basta't huwag lang iboto ang Scorpio. Bibigyan kita ng dagdag na sahod. Dumating na ang katapusan ng mundo para magdagdag ng sahod. Bakit ngayon lang? Bakit ka nakatutok sa amin, mga Scorpio? May 1 oras na lang. Sige, magtapon ka na lang. Hindi ko akalain na magtapon ka rin sa Scorpio. Ibigay mo sa akin, ako ang year ng 4. Ano ang magagawa ko? Naalala ko, ikaw ay Scorpio. 你是天蝎座。 Yan, ye. Chen, may 1 oras pang natitira. Handa ka bang tumulong sa amin? Paalam na. 带电脑。 1 oras ay sapat na. Sa totoo lang, noong una kong iniwan ang likod na pinto na ito, para mapanatili ang software kapag nagka-crash. Kaya limitado lang ang mga pagbabago na ginawa ko. Sana nandito pa rin siya. Ang galing. Kahit nandito pa rin siya. Pero ano ito? Mga pangunahing code, kahit na nandito pa rin ako. Pero yung nakalagay sa taas na code ng wika, ay isang algorithm na hindi ko maintindihan. Hindi ito yung logic na 0-1. Alam mo lang ba? Yung algorithm na ito ay hindi kabilang sa mundong ito. Anong gagawin natin? May iba pa bang paraan? Malapit na ang oras. Huwag mo akong pabilisin. Mag-isip muna ako. Ako pagkatapos magdikit. Hindi ko na mababasa ang dating code. 之前的代码。 At hindi ko na rin mabubura. Ibig sabihin nito, hindi natin mapipigilan ang paghuhusga ng mga zodiac. Hindi, ibig sabihin nito, nandoon pa rin ang code ko. At naging bahagi ito ng hindi maiiwasang paghuhusga ng zodiac. Ang utos ni Lee ay pumatay sa zodiac na may pinakamaraming boto. Kahit hindi ko mapigilan. Pero magagawa kong baguhin ang script. Baguhin ang script. Ang bilis talaga ng panahon. Ngayon ang nasa unang pwesto ay Scorpio. Ang nasa ikalawang pwesto ay Leo. Mga baby ng Scorpio, kailangan nyo bang humingi ng tulong agad? Ibigan, palitan ang tiket. Mga baby ng Leo, kailangan nyo bang manalangin na hindi magbago ang tiket nyo? Yenan, may kalahating oras pa ngayon. May chance pa bang baguhin ang boto? Hahaha. Hindi, kailangan kong hikayatin ang mga kaibigan ko na bumoto sa ibang zodiac sign. Ayaw kong mamatay. Walang kwenta, ilan lang ang pwedeng hikayatin. Ako rin ay Scorpio. Bumoto rin ako sa sarili ko. Wala nang pag-asa anyway. Hindi kasama ang mga pamilya niyo sa listahan. Aquarius, Capricorn, Aries. Pakibago ang boto ninyo. Huwag niyong iboto ang aming Scorpio o heart emoji. Diyos ko, huwag sanang gawing unang pwesto ang aming Leo. Nakakainis. Kahit Leo o Scorpio, pareho silang pwedeng manalo. Kaya, Guwapo, narinig ko marami ka. Guwapo, narinig ko mayaman ang pamilya mo. Oh, gaano karami? Maraming trilyon siguro. Anong nangyari? Gusto ko sanang bigyan ng sarili ko.
Bakit ganito kamalas? Lahat kami sa pamilya ay Scorpio. Huwag nang magreklamo. Tapos na ang huling pagkain ng pamilya namin. Anong nangyari? 什么事了？ Ano ba ang Scorpio? 天蝎座呀。 Tapos na ang oras, sige na. 成， Patay na ako. Ano ito? Hindi ako patay. Paano pwedeng mangyari ito? 可能 Isang, 10, 100, 1,000, milyon. 千万 Scorpio ang nangunguna. 第一， Bawat isa may 1,000,000 na premyo. May humigit kumulang 800 milyon na Scorpio. Ang 1,000,000 mo ay katumbas ng 1 bilyong piso. 10起。 Iyon ay 800 milyon na bilyon. Saan ka pa makakakuha niyan na kalaking pera? Siyempre wala na ako niyan, pero 不过呢， kakatapos ko lang mag-hack sa account ng isang mayaman katulad mo. 我的账户， Kaya yung perang naibigay bilang gantimpala 你提供的钱 ay pinoproseso din ng Roll Group. 也有处理。 Hindi kami patay, Scorpio. Higit pa roon, hindi lang kami patay. Kahit na, binigyan pa kami ng 1,000,000. Na ngayon ay milyonaryo. Ang premyo ay ibinibigay ng grupo ng mga tauhan. Mukhang nagbibirong ka lang. Siguradong hindi nagbago ng tiket si Wang. Bobo. Menji. Ang galing mo. 漂亮， Madali lang yan. Anong madali lang? Iyan ang pera ko. Ay nako, gwapo. 帅哥， Tumingin sa buong mundo. 全球 Ang makakapagpahina sa jazz group 掰掰手腕呢， ay ang Maple Group. Ang ganitong maliit na pera ay maliit na bagay para sa'yo, di ba? At saka, hindi naman yun lang ang pera na yan. 不是你一个人死， Si Wang Zi ay nagligtas ng napakaraming buhay gamit ang bilyon-bilyong pera. 多人的命。 Magpapasalamat sila sa'yo. Ito ay pagkakataon para sa'yo. 我这是给你机会。 Kaya't ilabas mo lang ang ganitong maliit na halaga upang iligtas ang mundo. Gaano karaming mga mayayaman ang nagsusugal para dito? Ginoo Wang, hindi mo ba sinabi sa'yo tungkol dito? Ang pinakakatakutan ay kapag may isang tao nang mamatay. Hindi na magagamit ang pera. Ay, sige na. Hayaan na nating gastusin ang pera. Ang pinakamahalaga ay, kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Pagsasama-sama ng mga tao. Ano ang balak mong gawin? May katwiran ang sinabi ninyo kanina. Makatwirang gumastos ng kaunti para iligtas ang buong mundo. Ngunit kung nailigtas na natin ang mundo, 世界 dapat nating ipaalam sa mga tao na may mga mabuting bagay na dapat may pangalan para maging makabuluhan. Pinakamahusay na hacker sa mundo. Kaya mo bang gawin ito? Siyempre, mga kaibigan. Ako ang sinasabing suspect na si Kinyihang. 你好， Aminado ako na ako ang nag-develop ng Zodiac Judgment. 我开发的。 Ngunit ang kanyang kasalukuyang pagkawala ng kontrol ay hindi gawa ng tao. Nagsusumikap kami ng buong makakaya. Ang Scorpio ay nanalo sa pagkakataong ito. Ito ay resulta ng operasyon ng aming Joint Character Group na nagpapatunay na ang Yi ay hindi matatalo. Naniniwala ako na basta tayo ay nagkakaisa, kaya nating malalampasan ang mga paghihirap. Sa mga susunod na round, pagpapatuloy namin ang pakikipaglaban kay Yi. Sana makinig kayo sa aming mga opinyon. Nalaman ko na si Kinyihang ang nagbigay sa akin ng 100,000. Nalaman ko na mali tayo sa paghabol kay Kinyihang noon. Dapat nating habulin si Inang buong pusong. Nalaman ko na ang lahat ng stargazing sa nakaraang round ay ligtas. Dahil kay Kinyihang, natalo ni Kinyihang si Lee. Siya ang Diyos ah. Diyoskin, 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 Diyoskin. Ano sila para tawaging Diyos? Hindi ko inasahan. Kailangan din ni Kinyihang na maranasan ang pakiramdam ng pagiging bayani. Hindi. Hindi. Nanalo ba sila? Walang dahilan para malaman ng iba ang ating iniisip. Bakit kailangan pang ipakalat ito ng malawakan? Kahit na magamit ang cellphone para sa pagbabago, pero habang unti-unti nang nawawala ang signal, bumababa rin ang bilang ng mga magagamit na cellphone. Sana tayong magiging boses. At ang pagpapalabas ng mga video sa internet ay para magkaroon ng bagong boses. Kailangan nating manguna sa ating mga kaibigan. Kung nais nilang manguna sa botohan, hindi ko papayagan na mangyari ito. Nalaman na ba? Paano sila nakapasok sa programa? Nalaman na. Noong dumating tayo. Dahil sa limitadong oras, hindi natin na-cover ang buong code. Nag-iwan sila ng backdoor. Gaano katagal ang paglilinis? 3 oras. Sige, hayaan kayong magdiwang sa huling 3 oras. Naging matigas din siya. Tignan natin kung sino ang maniniwala. Tunay na pangit. Hahaha. Yehey, yumaman ako. Salamat sa paghuhusga ng mga bituin. Baby, may pera na ako.
Maaari na tayong bumili ng bahay. Hindi pa patay ang Scorpio. Sa halip nakakuha ng 1 milyon. Tang-ina ang paghuhusga sa zodiac. Bakit hindi pinapayagang mamatay ang Scorpio? May 1 milyon ang Scorpio. Sa susunod na botohan, pwede rin bang magkaroon ng pinakamaraming zodiac? Sa 1 milyon, hindi ko na kailangang mag-alala sa mukha ng asawa ko. Kuya, binoto ka namin. Kasama rin sa aming kontribusyon ang 1 milyon na ito. Pwe, kung hindi lang sa pagmamahal. Matagal na akong namatay. Nagsimula kayong bumoto para makita akong mamatay, hindi ba? Anong ingay ito? Wala na bang trabaho? Mayroon na akong 1 milyon. Sino mang gustong pumasok sa basurang klase na ito, pumasok na. Mukhang. Bagamat napigilan natin ang isang pagsubok ng mga bituin, nagdulot naman ito ng bagong hidwaan sa lipunan. Hindi ko akalain. Lahat ng kasakiman at pagnanasa ng tao ay na-trigger. Hindi lang iyon. Kung magpapatuloy ang susunod na botohan, lahat ay nais na ang kanilang zodiac sign ang maging una. Lahat ay lalahok sa botohan. Sa oras na yon, ang may pinakamaraming boto na Libra ang mananalo. Kung hindi magbabago ang resulta ng susunod na botohan, diretsyo nang mamamatay ang Libra. Hindi ito tiyak. Ang mga maingat na tao ay hindi ilalagay ang kanilang sarili sa panganib. Bagaman marami ang 1 milyon. Pero kumpara sa sariling buhay, hindi ito gaano kahalaga. Ang ibig mong sabihin ay hindi laging magkaisa ang Libra. 50% sa kanila ang naniniwala na makukuha nila ang 1 milyong piso, at 50% naman ang posibilidad na direktang mamatay. Hindi lang ang Libra ang hindi laging nagkakaisa. Kahit ang ibang mga zodiac sign ay hindi rin laging nagkakaisa, kahit na malaki ang 1 milyong piso. Sa kahit anong zodiac sign, may mayaman at mahirap. Ang 1 milyong piso ay hindi gaano kahalaga sa mayaman. Pero para sa mga mahihirap, sapat na ang 1 milyon para ipagsapalaran nila ang buhay nila. Ibig mong sabihin, kung may susunod pang round, hindi pa talaga tiyak kung sino ang magkakaroon ng pinakamaraming boto. Kailan magsisimula ang susunod na botohan? Iboboto ko ang sarili ko. Gusto kong makuha ang 1 milyon. Ang tanga mo naman. Paano mo naman nalaman na may 1 milyon ulit sa susunod na round? Hindi diretsong mamatay. Ikaw ang tanga. Hindi ko kailanman makikita ang 1 milyon. Bakit hindi subukan ng 1 beses? Walang masama dito. Naniniwala ako kay Kinshen. Tiyak na matatalo ni Kinshen si Ye. Sa susunod na round, ilalagay ko ang aking sarili. Nakikita ko, lahat kayo ay nababaliw. Para sa isang maliit na 1 milyon, hindi na kayong mag-aalala sa buhay nyo. Ano nang ibig sabihin ng 100,000 lang? Sobrang yaman mo naman. Ibibigay ko sa'yo. Lumayo ka, ayoko ng mga nagpapanggap. Pobre ka pa, susubukan mong itulak ako. Ito. Lahat ng to, pakipakete na. Ang yaman, ang sarap. Maaari kaming mailigtas ang aming lucky star ng Scorpio. Anong nangyari, Chen mo? Hindi ko alam na nahack ang computer ng pabaligtad. Kumusta kayong lahat? Saya ba kayo sa nakaraang round? Gusto nyo pa bang maglaro ulit? Tingnan nyo, siya na namang humihingi ng pera. Bakit ang Scorpio lang ang nakakakuha ng magagandang bagay? Sa round na ito, dapat tayong botoan ng Aries. Ganoon din ang sa Aquarius. Ang bagong slogan ay, piliin ang zodiac sign na pinaka-nakakalove sa tingin nyo. Oras na para sa mascot. Nagsimula na ang laro. Kailangan mong tumaya sa Gemini. Anong pera? Anong pakialam mo sa delivery, bata? Huwag kang mangarap ng ganyan. Pag nanalo tayo sa Leo, makakakuha tayo ng pera. Makinig ka sa sabi ni Cha. May pakinabang din sa'yo. Sira ulo ka na ba? Walang formal na asal. Kami ang Gemini ang huling panalo. Ayon sa hukuman ng Zodiac, sino mang bumoto sa Aries, makakakuha ng 1 cash na puntos. Parang hindi makapasok ang pinto ng programang ito. Di ko inakalang mabilis nilang maayos ang butas. Gaano pa katagal? May 15 minuto pa. At sa ngayon, Gemini ang nangunguna. Hindi pwede, kailangang pigilan agad ang pagboto ng lahat. Muling tulungan mo ako, Chen mo. Ngayon agad ilalabas ang 70 na video. Ako si Qian Yihang. May emergency ngayon. Huwag kayong maniwala ng basta-basta. Sa panahong ito, hindi nagagasto sa pagsusuri ng mga zodiac. Huwag kayong makialam. Ulitin ko, huwag kayong boboto. Siguraduhin huwag kayong boboto. Hindi ba siya ang musikero ng piano? Bakit sinabing huwag tayong bumoto sa round na ito? Ano pa ba ang dahilan? Ka-Scorpio siya. Noong nakaraang round, nakuha niya ang pera. Ngayon ay ayaw din niyang maging mayaman tayo. Hindi mo makikita na napakaukol ng isipan niya. Pwe, huwag nang bumoto. Husband, hindi tayo pwedeng bumoto sa music school na ito. Asawa, huwag kang makialam. Kailangan niyang bumoto para sa atin. Kapag may pera na, maaari na kaming bumili ng bahay sa eskwelahan. Sa nakaraang round, ginamit namin ang butas sa proseso ng pagsusuri ng constellation para mapigilan si Lee. Pero kanina lang. Inayos ni Yu ang backend. Huwag kayong basta-basta maniwala kay Lee. Huwag kayong boboto talaga. Dapat ba tayong makinig sa sinasabi ng Diyos ng musika? Ano ba talaga ang dapat nating gawin? Anong Diyos ng damdamin? Huwag maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ito ay 1 milyong ha.
Gusto kong yumaman. Huwag bumoto, huwag bumoto. Boss, ano ang gagawin? Ayaw ko pang mamatay. Tulungan niyo ako. Ikalawang pagsubok ng mga konstelasyon. Akala ng lahat na ang may pinakamataas na boto ay makakatanggap ng gantimpala. Ngunit hindi nila alam na ang sistema ay nakalock na. Natapos na ang countdown. Gemini. At ako ay naging isang salarin mula sa pagiging bayani. Hindi. Chen Yihang, ibalik mo ang buhay ng girlfriend ko. Sabi ng tao. Pinigilan kang bumoto. Sobrang ganid nyo. Gustong makuha ang gantimpala. Ganito kausap ng tao. Ikaw ay Scorpio. Lalabanan kita. Anong espiritu ng pag-ibig? Talagang isang sinungaling. Akala mo makakapagligtas ka ng mundo. Bakit Scorpio lang ang makakatanggap ng gantimpala? At ang Gemini ay mamamatay na. Sa susunod na round, itatapon ang Scorpio. Dapat talaga silang mamatay. Hulihin si Qin Yihang. Talagang mahilig ang mga tao sa paglikha. At pagkatapos ay ibababa ang mundo mula sa pedestal. Qin Yihang ay nagiging pampublikong kaaway. Hanapin ang kanilang kasalukuyang lokasyon na nasa mga lokal na kababaihan. Kung magpapadala ka ng message at mag-uulat sa lokal. Kumusta? May pagkakataon bang makalusot sa blockade ni Liu at makapasok muli sa backend? Hindi, sinarado na ni Liu ang backdoor. Kung gusto mong makapasok, kailangan mong pilitin. Kailangan ko ngayon ng oras. Kailangan ko munang ilagay si Xiao Ji sa iyong kama. Ang gagawin natin ngayon ay agad na lumipat. Pasensya na. Naabala kita. Walang problema, siguro nakatakda talaga tayong maging magka-partner. At ako rin. Xiao Hong. Ano ang susunod na tema? Botong walang patakaran. Hahaha, ang galing. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong ito. Sa maskara lang na ito, kalahati lang akong Diyos. Masyadong mababa ang kapangyarihan ko pa rin. Ngayon, sa wakas, magagamit ko na ang tao sa aking pakinabang. Isang magandang pagkakataon na ito. Hahaha. Pupunta ako sa pagmamaneho. Tingnan mo. Totoo talaga. Si Qin Yihang ang mamamatay tao. Siya ang pumatay sa nanay ko. Babayaran ko ang asawa ko. Kaya hindi kita papatayin. Xuan Yuan. Huwag kang magpakatanga. Tumakbo ka at dalhin mo ang sasakyan. Anong nangyayari? Wala ng oras. Tumakbo ka. Ayos na, napalibutan na tayo. Tingnan natin kung saan kayo tatakas. Hey, lalabanan kita. Magpakalma ka. Umalis ka na. Sino ka? Sa kalye ng disyerto. Xuan. Umupo ka. Magpakilala ka muli. Ang pangalan ko ay Fuxuan, Pangulo ng Fengyi Group. Matagal na tayong hindi nagkita. Narinig kong sumasabog ang juice building. Kailangan mo ba ng tulong? Gumawa lang tayo ng isang gusali. Hindi na kailangang isara pa. Kilala nila ang isa't isa. Hindi sigurado. Pero ang Wind ay kasabay ng pangalan ng malaking korporasyon. Pero mas misteryoso pa kaysa sa pangalan. Magkaaway ang dalawang kumpanya na hindi sumusuko. Ay, naalala ko na.
Noong panahon, sabi sa balita na nagmahalan ang mga tagapagmana ng dalawang kumpanya. Kalaunan ay tinutulan ng pamilya. Naging hadlang sa kanilang pag-ibig. Maaaring naging basura na ito sa balita. Pwede bang huwag kang makialam? Pareho ka pa rin. Wala akong galit sa inyo sa kabaligtaran. Mayroon tayong isang layunin. Lutasin ang pagsubok ng mga zodiac. Ayon sa aming mga datos, ang pagsubok ng mga zodiac ay talagang ito, ang antivirus software na inauthorize ng mundo. Antivirus software. Pero tinutukoy lang nito na ang buong sangkatauhan ay virus. Tinitingnan ng tao bilang virus. Sa kanyang paningin, walang gaanong halaga ang tao. Isa ka lang uri ng hayop sa mundo. Kaya mas mataas ang antas ng kanilang sibilisasyon. Hindi ko alam yun. Minsan sinabi ng lolo ko, parang nagkaroon na rin noon ng pagsusuri ng mga konstelasyon. At ang tanging paraan para masira sila, ay ang pagkakaisa ng buong sangkatauhan. Pagkakaisa ng buong sangkatauhan. Paano naman mangyayari yon? At hindi ako ang nag-develop ng pagsusuri ng mga konstelasyon. Hindi, wala ka. Magkakaroon din ng pagsusuri ng mga konstelasyon. May isang uri ng pattern. Huwag na nating intindihin ang mga ito. Pinaka-urgent ay ayusin muna ang kasalukuyang problema. Yay! Ang ganda. Hi, kamusta kayo lahat? Bumalik na ako. Gusto ninyo? Pakitawag sa akin. Matagal na ang pahinga. Naniniwala ako sa inyo lahat. Binabati ko kayo at inaabangan ang susunod. May nagsabi na ang puso ay may tahanan na maaasahan. Wukong, ito ay isang magandang panaginip. Upang patunayan ang hakbang na ito at makamit ang tagumpay. Isipin niyo. Umaasa akong masiyahan kayong lahat. Sa huli, bibigyan ko kayo ng isang benepisyo na larawan. Ano ang ibig sabihin ng pagsisikap na larawan? Ito ay ranggo ng bilang ng mga zodiac. Akala ko marami tayo sa Aries, ha? Nakababahala talaga ang bilang ng Capricorn. Di ko inakalang ang Leo ang may pinakamaliit na bilang, kahit na sinusunod pa rin ng ni ang plano ko. Pero may dagdag na larawan pa ito. Malinaw na sinasabi nitong larawan na ang pinakamalaking bilang ay nasa Libra at sila ang may pinakamaraming ulo. Kaya kapag nagkaisa ang Libra, magiging malaking banta sila sa ibang mga zodiac. Na ang Libra ang may pinakamalaking bilang. Siyempre, iboto ang timbangan. Sobrang dami nila. Kung hindi natin sila iboboto ngayon, dapat silang magkaisa at iboto tayo. At tiyak na may mga taong may matayog na prinsipyo na mag-isip. Na ang mga leon na may pinakamababang bilang ng sakripisyo. Sinasabi ko sa inyo, ang may pinakamababang bilang ay ang Leo. Buboto ako para sa Leo. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pagkawala ng populasyon. Sobrang hindi patas para sa mga leon. Kung ganon, ang mga Leo ay sabay-sabay natututol. Iboboto nila ang pangalawang huli sa bilang. 8. Mga anak ng Leo, kakaunti lang tayo. Kailangan nating pagtuunan ng lakas ang pagboto para sa Capricorn. Tanging sa ganitong paraan tayo maaaring makaligtas. Nahanap na ang ganda. Kaya, ang pinakamapanganib sa round na ito ay ang Libra na may pinakamaraming tao, at ang Leo na may pinakakaunting tao. 3. Maligayang pagbalik sa live stream ng mga zodiac. Ngayon ang nangungunang apat ay ang Leo, Libra, Aquarius at Aries. O, nag-upgrade ang laro. Ipinahayag ko na lahat ay ititigil. Anong nangyari? Bakit huminto? Hindi pa ako nakaboto. Anong nangyayari? Sira ulo ito. Ano na namang kalokohan ang gusto niyang gawin? Anong nangyari? Ngayon, ang karapatan sa pagboto sa buong mundo ay ibinibigay sa ilang mga tagapagligtas sa livestream. Kabilang dito ang Scorpio na si Qin Hao, si Chen Meng ng Aquarius, si Fuxuan ng Leo, at si Wang Xin ng Sagittarius. Kaya pala ikaw ay ibigay mo sa akin ang pandaigdigang karapatan sa pagboto. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto mo kaming sunugin? Hindi ba't gusto niyo ng trabaho? Sige, ngayon ay pakisuyong gawin niyo muna. Halika na. Kayo ang magpapasya kung sino ang unang papatayin. Hahaha. Bakit sila ang may karapatang magpasya sa buhay at kamatayan ng buong mundo? Kahit na nailigtas na huling pagkakataon ng Scorpio, hindi ito nakangahulugang kami ay kasama. Akala nila talaga ay mga Diyos sila. Sa oras na ito, kalahating oras, ang ilang tao sa live stream
ay bumoto para sa 4 na zodiac sa listahan. Pinakamataas na boto, patay na mga zodiac, kung ayaw. Ngayon, 4 na zodiac ang sabay-sabay na mamamatay, hahaha. Aries, Leo, Libra, Aquarius. Kahit sino ang iboto, kami ay mga kaaway ng buong puso. Gusto niyang sirain kami. Hindi. Ang gusto niyang sirain ay ang pag-asa na pumatay at sumira sa puso. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Para madagdagan ang interaksyon, sa live stream na ito, lahat ay maaaring mag-iwan ng mensahe at makipag-ugnayan sa live room. Dapat ipag-vote ang natitirang tao. Bakit sila lang? Sobrang basura, iboto ang timbangan. Ako, pinakamainit ang galit ko sa timbangan. Gusto kong mag-iwan ng mensahe sa live room. Ayoko talaga ng leon. Sobrang yabang. Gusto ko rin mag-iwan ng komento. Para silang bumoto ng leon. Ako ay Aries. Ayokong mamatay pa. Sila ang bumoto sa Aquarius. Ayoko talaga ng Aquarius. Pinakakaunti ang mga Aquarius. Kung magbobotohan, sa leon na lang sana. Bakit kailangan mamatay dahil kaunti lang kami? Pinakamarami ang mga Libra. Kung makakaligtas kami sa botohan na ito, kayo ang mamamatay sa susunod na mga botohan. Gusto niya akong ilagay sa kanyang kontrol. Maaari ka bang magsalita ng kapaki-pakinabang, huwag nang maingay. Kailangan natin ngayon ng solusyon. Hindi kailanman siya humadlang. At hindi rin siya nagtakda ng lugar. Malinaw na nakuha niya ang pinakamataas na otoridad. Ang ikapitong round ng Zodiac Judgment ay na-update na. Pwede nating gawin ito sa pamamagitan ng live stream. Para pilitin kaming 4 na kumatawan sa buong sangkatauhan na bumoto. Ibigay mo ang phone sa akin. Wala nang oras. Kailangan na nating magdesisyon agad. Huwag magpadalos-dalos. May paraan pa tayo. Kung ayaw nating bumoto, lahat tayo mamamatay. Si Fuxuan ay Leo. Paano siya makakapagboto para sa Leo? Hindi rin naman siya pwedeng bumoto para sa Scorpio, di ba? Kakatanggap lang ng 1 milyon. Hindi pa nga niya ito nasisiyahan. Ayaw ko sa Leo, pinakamasama sila. Tama, tama. Sobrang mayabang. Papanggap na matuwid, dapat silang parusahan. Bakit sila 4? Maaari silang kumatawan sa boto ng lahat sa atin. Leo ako. Ayaw ko pang mamatay. Hindi kita papayagang bumoto para sa Leo. Walang problema, sabay tayong mamatay. Kailangan ka ng mundo, Huang Ze. At ikaw. Tayo. Mga pasyente. Naniniwala ako na kung kaunti lang ang tao sa iyong zodiac. Gagawin mo rin ang parehong desisyon. Kaya ko yan. Pero ayaw kong ikaw, Fuxuan. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin ang cellphone. Kahit anong karakter o pabalat. Kahit anong zodiac, bumoto. Hindi mo ba sinabi dati na iiwanan mo ang trabaho? Para maglakbay sa buong mundo, sasama ako sa'yo. Kahit isang araw lang, ayos na. Makinig, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Ngunit ang Leo at Sagittarius ay hindi ang pinakaangkop na mga zodiac sign. Wala na akong oras para dito. Ang mundong ito. Ang Shifeng Group ay nag-set up ng isang aparato sa Honggu Base na maaaring pag-aralan ang pag-hypnotize sa buong sangkatauhan. Kung magtatagumpay, ang buong sangkatauhan ay mapapamahalaan. Ito rin ay isang uri ng pagkakaisa ng buong sangkatauhan. Sana hindi niyo makalimutan na dati ay may Leo sa mundong ito. Hindi pwede. Papatayin kita. Napakabuti. Leo, naalala kita. Ngayon ay Leo. Sa susunod, tayo na ba ang Aries? Sino ang makakapigil sa paghuhukom ng mga zodiac? Wang Ze, sinabi mo. Hanggang sa huli lang malalaman kung sino ang mananalo. Bumangon ka at sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa Salad King. Ang tunog ng kawalang pag-asa ng tao ay napakaganda. Huang Ze, parang pumunta sila sa isang lugar na may kakaibang magnetic field. Parang may kung anong bagay sa loob. Anong bagay? Hindi ko makita ng malinaw, pero naramdaman ko ang matinding banta.
Sabi mo, ang susi na ito ay iniwan sa iyo ni Fuxuan. Para saan ito? Sabi niya, ito ay isang lihim na aparato na pinag-aralan ng Fenyi Group. Basta magtagumpay ang pagpapalabas, mahihipnotis mo ang lahat. Ano nang sabi mo? Papalagan ko ang aparato. Para lahat ng tao ay hindi bumoto. Para si Yi ay hindi na magkaroon ng libingan. Hi, kamusta kayong lahat? Talagang nakakaiyak ang nakaraang boto. Tingnan natin ang isang kamangha-manghang palabas. Ang Leo talaga ay nakakaiyak. Kaya sa tingin ko, hindi rin dapat kabahan ang ibang mga zodiac sign. Ang pag-akit ng tao ay isang nakaka-stress na ritmo. Nandito na naman, ayoko talagang mag-iwan ng buhay para sa tao. Bakit ganito? Kakatapos lang ng nakaraang boto. Ay nako, magwawala na ako. Mayroon bang makakapigil sa mga ito? Huwag mong nakawin ang aris. Hindi kami mga aris na ganun. Noong nakaraan, nakita mo yun ang best friend kong lalaki. Ikaw at ang best friend mong lalaki. Ang pinakawalang kwentang zodiac ay Sagittarius. Kalma ka lang. Ang mga pagkilos na ginawa sa ilalim ng hypnosis ay hindi talaga mula sa kanilang sariling kaisipan. Paano mo naman ito maituturing na pagkakaisa? Kung hindi kinikilala ni Wang Ze ang ganitong pagkakaisa sa ilalim ng pagsubok ng mga bituin, ay parang naglalaro tayo sa sugal. Hindi natin maaring ipagsapalaran ang buong sangkatauhan. Ngayon, hindi natin alam kung nasaan si Lei. Hindi natin alam kung ano si Lei. Kaya't kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Pag-isipan ng mabuti. Gaano pa katagal? Baka si Yi ay nakagawa na ng mga kagamitan para sa panghihipnotismo. Kailangan nating gumawa ng desisyon bago siya kumilos. Ha? Nakapili na ba ang lahat ng pinakamahusay na zodiac sign? Walang anuman. Dahil nagpa siya akong magbago ng paraan, hahaha. Ngayon, natitira na lang ang Aries, Aquarius at Libra, Scorpio at Capricorn. Sagittarius, 6 na zodiac sign. Sa 6 na zodiac sign na ito, ikaw ang paborito niya. Lahat ng ibang zodiac sign ay wala na. Ayos lang, walang problema. Pinapabayaan mong maapektuhan ang lahat ng yaman sa mundo. Tingnan mo ang larawan mo. Ganap. Ano ang balak mong gawin? Boto ang pinakamaliit. Paano ka magboto nito? Hindi talaga mahuhulaan. Dapat tayong manawagan sa ibang mga constellation. Unahin nating puksain ang pinakamalaking bilang, ang Libra. Pinakamadami ang mga Libra sa atin. Basta tayo'y nagkakaisa. Iboto ang iba. Tiyak na makakaligtas tayo hanggang sa huli. At makikinabang sa mga yaman ng mundo. Na-upgrade ang mga pribilehyo ng Yi sa level 4. Kung magpapatuloy ito, lahat ng nilalang ay mamamatay. Subukan mo. Wang Ze, kalma ka lang. Huwag kang gagawin ang mga hangal na bagay. Ngayon, kalmado ako. Lu ay nangangahulugang sugal. Hindi namin pwedeng ipagsapalaran ang buhay ng buong sangkatauhan. Kaya ano pang hinihintay natin, subukan natin. Maniwala ka sa akin. Guro, mali ang kantang ito. Ano ito? Hindi ba't iyon ang hypnosis device? Bakit parang hindi ito? Ito ay pinag-aralan ng Maple Leaf Group ilang taon na ang nakalipas. Super Quantum Weapon. Sinasabing kayang sirain ang isang planeta sa isang iglap. Ngunit kalaunan, dahil sa sobrang lakas nito, tumaas ang gastos. Itinigil ang pananaliksik. Hindi ko inasahan. Hahaha. Ano bang ginagawa ko ngayon? Sabi na bang gagamitin ang Global Hypnosis Device? Sabi na bang may pag-asa? Kinhaw, ang hari. Hindi ko akalain na matatalo pa kayo sa kamay ng sarili ninyong tao. Haha, haha. Ang armas na to pwedeng sirain ang buong mundo. Di ka natatakot sa pagkawasak ng mundo. Sige na, wala namang pakialam. Ang mahalaga, kaya ba nilang gawin? Ang kanilang layunin ay iligtas ang buong sangkatauhan. Paano nangyari ito? Hindi naman siguro talaga nilang papasabugin ang mundo. Hindi. Baka nagkamali si Fuxuan. Hindi rin ako sigurado. Hindi siya nagkamali. Naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Anong ibig sabihin? Alam niya, hindi posibleng magkaisa ang milyong-milyong tao para gawin ang isang bagay. Kahit kailan. Kahit pa may krisis sa pagsusuri ng mga constellation, may mga individual pa rin, nagagawa ng kakaibang kilos at hatol kumpara sa iba. Sino ang nagsabing ang Libra ay kailangang sumuko? Ako. Gusto kong malaman ng boyfriend ko na ikaw ay Libra. Huwag kang mangopya sa iba. Kasi naman, marami kaming Libra.
Dagdagan mo ako ng isang boto. Walang pakialam kung mabawasan ako ng isang boto. Ngunit kung may isang mas malaki at direktang krisis na lumitaw, mas magiging sama-sama tayo upang lutasin ang krisis na yon. Sinasabi mo ba, nagagamitin ang sandatang ito upang bantaan ang buong mundo, at pilitin ang lahat na magkaisa? Upang harapin ang banta na ito. Tama, yan ang sinasabi ni Fuxui tungkol sa pagkakaisa. Kahit na may ilang tao na ayaw mabuhay, ngunit umaasa rin siya para sa kanyang pamilya, na sana ang magagandang bagay ay mapanatili. Kahit na magkaiba ang kanilang mga layunin, ngunit ang mga target ay talagang pareho, hanggat may isa sa atin na gumagamit ng sandatang ito. Upang banta sa mundo, tiyak na gagamitin nila ang paghuhukom ng konstelasyon, upang alisin muna ang konstelasyon ng taong iyon. Sa oras na yon, hindi na pag-ari ng Nui ang paghuhukom ng konstelasyon, kundi ito ay armas ng buong sangkatauhan. Naiintindihan ko na. Tulungan mo akong ikonekta ang global na live broadcast. Ako ang magiging producer na ito. Sige, ako na kasi ako ang diyosa ng musika. Alam nilang ako ay Scorpio. Ako lang ang pinakaangkop. Lalo na't ako ang nag-develop ng pagkakakilanlan ng Zodiac. Kumpara sa'yo, magkaiba tayo ng landas. Dahil nagsimula ang paghuhukom ng mga Zodiac sa akin. Ako na rin ang magtatapos nito. Kumusta kayong lahat? Ako si Qin Yihang, ang tagapag-develop ng paghuhukom ng mga Zodiac si Shenkin. Anong Shenkin? Pasensya na, isa lang siyang scammer. Ano ang nasa likod niya? Kaya ngayon, ako mismo ang magliligtas nito. Nasa likod ko ang aparato ng Super Armas. Basta pindutin ko lang ang buton. Maglalaho ang mundo. Lahat ng tao. Lahat ng buhay. Lahat ng sakit. Kasama na ang mundo mismo. Maglalaho ito. Pagkalipas ng 1-0 segundo, pindutin ko ang buton. Maliban kung patayin si Qin Yihang. Tagang naglakas loob ka, ha? Ano ang ibig sabihin niya? Wasakin ang mundo. Bilisan mong pigilan siya. Bastos pa at Diyos ng musika. Isa lang siyang baliw. Anong zodiac sign niya? Scorpio. Maaari tayong humusga gamit ang mga konstelasyon. Ihalal ang Scorpio. Shit, hindi ko na kayang tiisin ang isang Scorpio. Kung ihalal ang Scorpio, patay na ako. Pero at least buhay pa ang nanay ko. Kahit sino pa ang pinakamaliit na konstelasyon, unahin na ang Scorpio bilang una. Bilisan nyo kung hindi mawawala na ang mundo. Walang halaga ang pagkamatay ng tao. Ngunit hindi natin papayagan na mawala ang magandang kalikasan na ito. Pasensya na, Scorpio. Nagamit ng kasamaan ang galit ng mga tao sa kanya. Tingnan mo, nawala na ang paghuhukom ng mga konstelasyon. Ano bang nangyayari? Bahala na. Hindi naman sumabog ang mundo. Wala na ang paghuhukom ng mga konstelasyon. Ayos na yon. Maaaring ito ang pinaka-nagkakaisang pagkakataon sa kasaysayan ng tao. Hindi ko lang inasahan na ganitong paraan ito mangyayari. Sige na. Tapos na lahat. Ikaw ang developer ng sistema ng Zodiac. Nagsimula at natapos din. Sa wakas tapos na. Sa huling buwan, sinimulan ko ang ikasyam kong negosyo. Parang bumalik na sa normal ang lahat. Pero tulad ng sabi ni Fuxuan, muling bababa ang paghuhukom ng Zodiac. Ngunit hindi na ako natatakot. Dahil naniniwala akong may mga tao na katulad ko. Nalalaban hanggang sa dulo.